nararamdaman ba kayo? Di ba nung panahon ni Duterte, first 2 years, talagang talagang umusad yung mga build, mga buildings, yung paghahabol niya sa mga tax evader at paghahabol niya sa war on drugs. Pero ngayon, hindi talaga deadly ang magiging approach sa drug problem ng Pilipinas kasi mismo ang presidente ay protektor ng pulburon. Siya mismo ay nakikipagsabwatan kay Sayarot at sa iba pang mga pulburon. At siya mismo ay humisinghot. Kaya hindi talaga magiging bloody kasi ba't naman gugurgurin ni Marcos Jr. yung nagsusupply sa kanya ng pulburon? Grabe po yung mga paratang na narinig nyo mga kababayan. Mabibigat po yon. Those are huge accusation. Alam nyo, sa tingin ko, kahit matapos ang termino ni PBBM, si Maharlika hindi na po yung babalik dito sa Pilipinas. Dahil sa palagay ko, marami po siyang kasong pwedeng kaharapin. Dahil sa mga akusasyon niya. At sa dinami-dami ng kanyang akusasyon, wala po akong nakitang napatunayan niya. Ewan ko sa inyo kung may nakita kayong napatunayan niya. Ngayon, bago ko po ituloy ang aking reaction, pakinggan po natin itong ikalawang video. Ito naman po ay mga kuda niya about Chis Escudero. Ito na po. Magpaliwanag itong si Escudero, ano ang relasyon nila? O ano, relasyon o transaksyon nila? Diba? Kaya ka ba, Escudero, nagpapalagay ng kilay dahil kay Kumar? Hindi dahil kay Hart, kundi dahil kay Kumar. Ano yung picture na yan? Bakit nakalagay? Meron bang matinong lalaki na mag-fan ka lang? Tapos yung ano mo, yung iyong mukha nakalagay dyan? Kung babae yan, okay lang. Ano relasyon nyo? O dyan, wala kang kilay, o? O, Escudero, wala ka pang kilay dyan. Kaya siguro nagpalagay ng kilay? Kaya ba, ayaw nyo i-cross-exam yung mga pinag-usapan, yung mga taong involved sa CCTV? Kaya ka ba na-convince ni Hart, nagpalagay ng kilay para mas maganda, maganda yung alindog mo? Ano ang relasyon mo kay Kumar? Ano ang relasyon ni Jinggoy kay Kumar? Ano kayo, threesome? Threesome sa Pangdorobo? Ayun, narinig po natin. So, mga kababayan, paano natin papaniwalaan si Maharlika Boljaquera kung yung ang bibigat ng akusasyon niya at talagang walang takot po, no, na mag-akusa ng ganun. Na hindi naman natin siya nakakakitaan ng talagang yung kapanipaniwalang ebidensya or proof. Tapos, meron siyang mga pang-iintriga na sa aking pagpalagay dun sa ikalawang video na pinanood natin, pati yata sexuality at saka personal na relasyon ni Senator Chis Escudero, iniintriga na niya, pati yung kilay, no? So, sabi ko sa sarili ko, paano papaniniwalaan ng ganitong tao, kahit na yung parte ng katawan ni Senator Chis Escudero, yung nga pong kilay, iniintriga niya or ginagawa niya ng content, no? Ano-anong sinasabi niya. So, sabi ko sa sarili ko, parang ito nang iintriga na lamang for the sake of views, no? Dahil siguro wala na talaga itong balak bumalik sa Pilipinas, kaya wala na, parang sa kanya, sasabihin niya lahat ng gusto niyang sabihin na kahit masampahan siya ng kaso. Kasi sa tingin ko, hindi na siya babalik sa Pilipinas. Kahit pa sandamakmak na kaso ang pwedeng mag-abang sa kanya dito, I think, napag-desisyon na siya na permanente na siyang hindi babalik ng Pilipinas. After niyang mag-akusa at kumuda ng mga ganyang tila pang iintriga na. Parang naging chismosa na lamang po siya sa social media. Kaya siguro kahit may mga nagdi-discuss ng kanyang private life or medical condition, hindi na rin niya sinasampahan ng kaso. Kasi pag nagsampa siya ng kaso, mapipilitan siyang umuwi dito sa Pilipinas no? Pero ewan ko sa inyo mga kababayan, no? Tayo kasi mga Pilipino, madali tayong magbago ng isip at makalimot. Mamaya niya, pag biglang bumaliktad dyan si Maharlika, susuportahan nyo na naman yan at susuportahan nyo na naman ang mga i-endorso niyan, no? Kayo po, at the end of the day, kayo po yung magdedesisyon, no? Pero sa bigat ng kanyang mga akusasyon, mananatiling akusasyon yon kung wala siyang ipapakitang patunay, no? Ilang taon na, parang mahigit or almost 2 years na, wala pa rin siyang napapatunayan sa dinami-dami ng sinabi niya sa social media. Mapa below the belt, pambabastos, alam niyo yun, wala na Wala na sa hulog at saka yung mga seryosong akusasyon, ewan ko, no? So, kasi kung meron naman siya talagang matibay na basihan at ebidensya, kahit pa anong mangyari, mapapatunayan niya ang totoo kaso, eto na, dumating na yung ba na sinasabi nila na sila ay gagawin nila, kumbaga parang ibibigay na nila yung ultimatum. Pero wala pa rin, wala tayong nakikitang video, at hanggang ngayon, puro accusation lang. Kayo mga kababayan, ano pong masasabi nyo sa mga narinig nyo sa kanya? No? Pati personal na buhay, relasyon, pati yata sexuality, iniintriga, sexuality ng senador, iniintriga, pambihira naman. Yun po yung pagkakaintindi ko sa mga binitawan niyang salita
Kayo po, ano pong masasabi niyo sa mga narinig niyo sa kanya? Ilagay niyo lang sa comment section below. At huwag niyo kalimutang i-like ang video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.